gagalak. Ngunit po ba tayo nagagalak ng bawat isa ay nanatili sa iglesia ito? O baka naman, nahihirapan na tayo? Kung tayo po ay may pagkaranas man na nahihirapan, kung pakiramdam natin ay bumibigat, ating pakiramdam, alalahanin po natin ang kagandahang loob na ating Panginoon Jesus na ibigay sa atin. Na sinabi po niya, sa pananatili po natin, sa pananampalatayang tapat at totoo, ay naroon kaakibat natin ang pagtitiis. Ang ating pisikal, alam po natin, may hangganan. May limitasyon. Ngunit ang lahat na ito ay marapat po natin ialay para sa ating, hindi po unang-una sa lahat, kapakanan po ng ating mga sarili at of course, para sa kalwalhatian ng Diyos, pagkat minarapat niya na ang lahat na makikipagtiis sa Kanya ay makakabahagi po sa Kanyang kalwalhatian, at ito ang pangako ng Diyos na ating pong inaasam-asam, ang buhay po na walang hanggan. Wala pong sino man ang may kakayahang kumalaban, sumalungat sa itinakda ng Diyos, o kung anuman ang nais sabihin ng Diyos, o kung anuman ang kanyang sampitin, kung anuman ang nais niyang gawin. Dahil ang Diyos po, ang kanyang pananampalataya, ay kung ano ang kanyang sabihin, tiyak na ito ay matutupad. Tiyak na ito ay mapangyayari. Hindi po natin kagaya ang Diyos na tayong tao, kapag tayo sumumpa, mabilis lang mabalik. Kapag sinumpa tayo ng ngako, napakabilis po nating baliin ang ating pangako. Unang-una sa lahat, kapag nasa ring na ang ating emosyon, nagbabago ang ating emosyon, nagbabago lahat lagi ang ating isipan. Ganun po ka-fragile ang tao. Ganun po yung sobrang kahinaan ng tao. Kaya nga, ano ba ang laging utos sa atin ng Panginoong Hesus o ng Diyos noon pa man? Magpakatatag. No? Manindigan. Okay? Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Kailangan po natin manindigan. Dahil alam po natin na ang ating tiyatanggap dito po ay hindi lang basta sinambit ng tao, kundi alam po natin na taunawaan natin ang ating mga pinapakinggan sa iglesia nito, ay ang tinig ng Diyos nagsasabi ng lahat ng kanyang mga pangako ay ito'y makatotohanan. Amen? Ang Diyos po ay dakila. God is great. Pag sinabi po natin great sa ibang salin, sa ibang diksyonaryo, pag sinabi natin fearful, God is a fearful God. Hindi po yung ibig sabihin na siya ay puno ng takot. Sa informal way na sinasabi po natin na God is fearful, ibig sabihin po, siya ay kinatatakutan. Siya ay dakila. He is right, patuwid. At yun nga po, terrible. Pag sinabi natin terrible, yung dapat po talaga siyang katakutan. Pag sinabi natin a terrible thing, yung alam natin na kapag may isang terrible na bagay, ay alam natin na mahihinig tayo sa takot. Ang Diyos po natin, ay may katangian po siya, na siya ang Diyos ng pag-ibig, ngunit may katangian din po siya. Huwag po natin isasantabi, o huwag natin kalilimutan yung kabilang, the other side of the coin, that God is also a God who punish. Na siya rin ang Diyos na malupit. Malapit po talaga ang Diyos kung sa kalupitan lamang, dahil wala rin po makakapantay sa kalupitan ng Diyos. Dahil ito po ay kanyang karapatan. Ito ay kanyang katwiran at wala po tayong magagawa sa bagay na iyon. Kaya nga kung paano sinasabi ng Diyos na maaari niyang kahabagan ang sino man na kanyang kahabagan. At sino man ang kanyang sino man ang kanyang minarapat na itaboy o ilayo sa kanya, ay gagawin po niya. Yung patitigasin niya ang puso ng isang tao para sa kanyang kapahamakan, ay kayang-kaya po niyang gawin yun. At hindi po natin pwedeng questioning
ang Diyos sa bagay na ito dahil sino nga ba tayo? Tao ka lamang. Hindi natin kayang durukin ang pag-iisip ng Diyos. Wala po tayong kayang gawin wala po tayong kayang durukin ang kanyang pag-iisip. Ngunit ang Diyos lamang po ay inihahayag lang po niya sa atin kung ano yung kanyang pamamaraan. At kung tayo susunod sa gawin yun, sa kanyang inihahayag, ay magiging gabay po yun upang patuloy natin na makilala ang ating Diyos. Ngunit kung hindi po natin ito pakikinggan, hindi po natin makikilala ang Diyos magpakilanman. Gaano po ba kadakila ang Diyos na siya lumalang ng lahat ng bagay? Na sa kanyang utos, sa kanyang salita, ay nalikha ang mga langit. Sabi po natin mga langit, alam po natin na hindi lang isang langit, may first heaven, second heaven, and third heaven, at hindi lang po yun ang mga between. Napakalakila po ng Diyos kung ating titingnan ang mga kamanghamanghang kanyang ginawa, gaya ng anong inaawit na natin kanina, kapag ang ko'y namamasyal sa parang, ang huni ng ibon, ang mga between, ay talagang nakakamangha kung pagmamasdan po natin. Na hanggang ngayon, sa sansinukob, ang isipan ng tao, ang siyensya ng tao, hindi pa rin maruro kung hanggang saan ang hangganan ng mga nilikha ng Diyos, kung hanggang saan ang hangganan ng mga kakayahan ng mga ito sa pamamagitan ng siyensya, ay napakarami pa rin pong natutuklasan ng tao. Ngunit ano ang ginagawa ng tao ngayon? They are trying to imitate God's creation. O ginagawa nila, they are trying to imitate themselves as God. Sinusubukan nilang gawin ang kailang sarili na Diyos. Sa papaanong paraan, ginagaya po nila kung ano ang mga nilikha ng Diyos. Kita mo sa panahon ngayon, ang mga yung mga ibon, di ba, na natural, na ngayon, ano nang meron sa mga robotics ngayon, kaya na po nilang lumikha ng kahalintulad ng ibon na kung kumilos o gumalaw o humuni, ay hindi mo mapagkakamnan na ito na pala ay robot. Maging ang lamok. Sa China, naka-invento na po sila ng drone na kasing liit ng isang lamok. Gaano na po katindi yan. Maging ang mga gumagapang, nauud, at mga alakdan, gumagapang sa lupa, yung pagkilos ng mga robotics ngayon ay napaka-smooth na. Sa China, kailan lamang ay ginanap yung paligsahan ng mga sports ng mga humanoids. So, patindi nga po ang kaisipan o ang pagtaas ng talino ng tao dahil inihayag na po ito ng Diyos. Hindi po natin ito kayang pigilan dahil ito po ang Diyos mismo ang naghayag na ang lahat na ito ay mangyayari dahil hinayaan niya na mangyari. No? Hindi dahil sa kagustuhan ng tao, ngunit ang Diyos, pinayagan niya na ang mga ito, ang mga bagay ito ay mangyayari. Bakit? Dahil matigas ang ulo ng mga tao, ayaw nilang makinig sa Diyos, kaya naman hinayaan sila sa kanilang kapahamakan o patutunguhang kapahamakan. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay makikita natin ang kanyang kadakilaan at kamanghamanghang bagay na kung papaano lahat ng kanyang mga nilikha ay naroon nakalutang ang mga planeta sa kalawakan at hindi lang yun, maging yung proper order ng mga elemento dito sa lupa ay nasa ayos. Hindi natin kayang pantayan ang karunungan at kaalaman ng Diyos. Dahil ang Diyos, siya po ang nagtatakda ng hangganan ng lahat, maging ang hangganan ng dagat at ng dalampasigan. Diba? Sa dalampasigan, alam natin na kapag nandun tayo, hindi ka aabutin ng alo ng dagat kung nandun ka sa may pampang. Dahil itinakda po niya ang hangganan na iyon. Ngunit hindi lamang po yun ang kadakilaan ng Diyos. Bagamat siya ang nagtakda ng mga hangganan, ay siya rin po ay may kakayahan. He causes them to even overflow. Ang Diyos din po ang nagtatakda kung kailan niya na naisip na lumagpas sa hangganan na iyon ang mga itinakda niya. Because God is great. God is the God who transcends nature. Kaya po niyang lampasan kung ano ang kanyang nilikha.
Yan po ang ating Diyos. Kaya nga, kung ating iaangkla lamang ang ating paniniwala o isipan sa kung ano lang yung nature ng mundong ito, ay hanggang doon lamang ang kakayahan na natin, hindi po talaga natin marurok yung kayang gawin ng Diyos. In our physical thinking, at sa mga physical na nakikita ng ating mga mata, hindi po natin kayang rurukin ang kakayahan ng Diyos kung babase lamang tayo sa natural ways ng mundong ito o ng kalikasan. Kaya po na gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang imposible. God has the power to create. And He also has the power to destroy. May kapangyarihan ng Diyos na lumikha. Maging buhay man, ay may kapangyarihan ang Diyos para lumikha ng buhay. At may kapangyarihan din po ang Diyos para bawiin ang buhay o sirain kung ano man ang kanyang nilikha. Bagamat ang dyablo ay binigyan ng otoridad noon na magtaglay ng kapangyarihan sa kamatayan, ngunit malaki pa rin po ang kanilang pagkakaiba sa Diyos at hindi pa rin po sila pwedeng magkapantay. Ibinigay man sa dyablo ang karapatan na pumatay, ngunit hindi po niya kaya kailanman na magbigay ng buhay. Ang Diyos, originally, He has the power to destroy. He owns, actually, siya ang nagmamay-ari ng kapangyarihan na magwasak. Ngunit siya rin ang Diyos na may kapangyarihan na magbalik ng buhay. Kung paano po sa even in the Old Testament, kung paano po in the New Testament, na ating na noon pa man, yung mga buto ay nanumbalik sa buhay nung ang Panginoon Jesus po natin ay naparito, nanumbalik ang buhay ng mga patay, ang mga nasa libingan, nung nayinig ay lumabas sa libingan at sila ay nagpakita doon sa Jerusalem. Yan po ang kapangyarihan po ng Diyos. Maging ang kapangyarihan man na ibalik ang buhay ng Panginoong Hesus ay nasa kanyang kamay. Kaya nga po, hindi po natin kayang pantayan ang Diyos magpakailanman. So, anong meron tayo? All we have to do is listen to Him, obey Him, worship Him, at kilalanin po siya. Hindi po tayo ang may hawak sa ating buhay, siya pa rin po ang may hawak ng ating buhay. Whether we like it or not, that is the way it is. Ganyan na po talaga. Hindi po natin yun kayang baguhin, na hawakan po natin ang buhay sa kabilaman na napakataas sa teknolohiya man natin sa medisina, hindi pa rin po natin kayang ibalik ang buhay ng mga naghihingalo. Amen? Bagamat ang Diyos po natin ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na may kakayahang pumatay o magwasak, pero alam po natin, hindi po natin din maipagkakaila na gaya nga sinabi ko kanina, bagamat in other side, God is a fearful God, but God is also a loving God. Ibig sabihin po nun, God is also a merciful God. Ang Diyos din po ay Diyos na mahabagin. Bakit po natin nasabi na ang Diyos ay Diyos na mahabagin? Kung titinan nga lamang po natin, nung nilikha po ang tao, nung nilikha po si Adan at si Eva, diba? At sila ay tumaliwas sa utos, nagkasala, namatay ang kanilang espiritu, napakalaki pong katanungan sa mga tao. Bakit hindi na lamang kasi na noon pa lang nagkasala si Adan at Eva, ay itinapon na sila sa impyerno? Bakit noon pa lamang kasi bago pa dumami ang sangkatauhan, ay bakit hindi na lang ginawa ng Diyos yun? Isang malaking katanungan po yan. After he disobeyed, still God longed to save them. Why?
Basahin po natin ang Genesis chapter 6, 5 to 7. Bakit kaya? Dahil siya ay Diyos na mabagin. God's love is His mercy. In Genesis, sabi niya, 6, 5 to 7, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. At sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng tao aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Sa English po natin basahin, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals and creatures that move along the ground, and birds of the air, for I am grieved that I have made them. Sunod po natin basahin. Sabi niya, sunod. 8. Tuloy nga po natin. Noah found favor. Sa NIV, sinabi po niya dito, sa 6, the Lord was grieved that He had made man on earth, and His heart was filled with pain. Yan na po. Kung paano po, siyempre, nag-grieve ang Diyos at maging, nung sinabi niya, nalilipulin ko at ikinalulungkot ko, nag-grieve, meron pa rin pananakit sa damdamin ng Diyos para lipulin ang sangkatauhan. Iniibig po niya ang sangkatauhan. Bakit po? Dahil tayo po ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kung paano niya iniibig ang kanyang sarili, dahil tayo ay kawangis ng Diyos, ay kanya rin po tayo iniibig ng gayon na lamang. Kailan po ba sinabi ng Diyos sa mga anghel na bumagsak na ikinalulungkot ko, that I am grieved that I created them? Hindi po. Ngunit sa mga tao, sinabi niya, I am grieved that I created them. Kaya ganoon na lamang po ang dyablo sa kanyang pagkainggit sa sangkatauhan kung bakit ninanais niya na ang lahat ng sangkatauhan ay isama niya sa kanyang kapahamakan. Naiinggit siya dahil alam niya na mas minahal ng Diyos ang mga tao kaysa sa mga anghel. At hindi lamang po yun. Of course, ang dyablo din ay nanggagaliitin naman sa sangkatauhan dahil nga gusto niyang lapastanganin ang Diyos dahil tayo ay nilikha nga po na kawangis ng Diyos. Dahil hindi niya kayang mismo na direktang kalabanin ang Diyos, kanino nga po siya gumaganti? Kanino niya binubuhos ang kanyang galit, ang kanyang puot sa ating sangkatauhan? Kaya nga sabi sa Revelations, woe to you who lives on the earth for the wrath. Pagkat ang dyablo ay nanggagalaiti, galit na galit. At kasama nga dito, sa ating ibinubuhos ng dyablo ang kanyang galit. Because we are created in the image of God. Amen? Sabi rin po niya sa Psalms 8, 1 to 4. Ano? Basahin po natin. Psalms 8, 1 to 4. Sa English, NIV, for the director of music, according to the gift, a song of David. O Lord, our God, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Number 4. From the lips of the children and infants, you have ordained praise because of your enemies,
to silence the foe and the avenger. 3. When I consider your heavens and the work of your fingers, the moon, the stars, which you have set in place. Sabi niya, 4. What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you care for him? What is man that you are mindful of him? Isipin nga po natin na how small are we? Kung dito pa lamang, okay, pagtaas mo pa lamang sa sino nakasakay sa aeroplano, pagtaas mo pa lang sa alapaap, hindi mo na matanaw, hindi mo na makita yung gaano kaliit na lang ang tao para makita mo kung hindi mo na makita. What more kapag lumabas ka pa sa earth, lumabas ka pa sa kalawakan, napakaliit po natin. Pero how come that God is so mindful of man? Una sa lahat, sino po ba yung man na tinutukoy na to? Remember that man is created in the image of God. So originally, who is the original man? The Son of Man, Jesus. And we are created in this image. Kaya, God is so mindful of us. Ganun na lamang tayo iniibig because God loves Himself the most. Paano niya hindi ibigin ang kanyang sarili? Wala pa ang mga nilikha, mahal na po niya ang kanyang sarili una sa lahat. And then, mahal po niya ang kanyang kaisa-isang anak. At pagkatapos nga po nun, sumunod niya inibig ay ang kanyang nilikhang ayon sa kanyang sa wangis. Because God loved Himself. Pwede po natin siguro sabihin na ang Diyos ay makasarili para ibigin lang niya ang kanyang sarili, pero hindi po natin pwede questionin yun pagkat walang sinuman sa kanyang katabi. Wala pa sa nalikha, naroon na siya at walang sinuman ang kasama niya. But only Him. From the beginning. Okay? Ngayon po, Noah found favor, tingnan po sa buhay natin, noong gusto nang lipulin ng Diyos ang sangkatauhan. Dahil, bagamat masakit sa kalooban ng Diyos na gawin ang bagay na ito, at syempre, dahil sa kasalanan na rin, but because of Noah found favor in the sight of God. Kinalugdan ng Diyos ang pananampalataya ni Noah. At dahil doon sa kanyang pananampalataya na pinakita niya sa Diyos, sa kanyang patuloy pa rin na pagsunod sa katwiran ng Diyos, ay he found favor. And because of this favor, ano pong nangyari? Nagkaroon po ng pag-asa ang sangkatauhan upang ipagpatuloy pa ng Diyos na sila ay panatilihin. Bagamat kaya nga po talaga ng Diyos na gawin na itapon na lang ang taong ito na kanya nilikha nagkasala at gumawa ng panibago. Ngunit hindi po niya ito ginawa dahil alam din po na hindi lamang sa pag-ibig niya sa sangkatauhan, kundi upang ipakita rin na siya ay may kakayahan na sa lahat ng bagay siya pa rin ang Diyos. Even to restore mankind. So yun nga, Noah found favor. Just as in Genesis chapter 6 verse 8, sabi po niya nung kanina, Noah was righteous in the sight of God, so he found favor. Genesis 6:8. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Yun po. So kahit na nung nilipulin na ng Diyos ang sangkatauhan, Noah, nakita si Noah na namumuhay pa rin ng matuwid. At alam po natin na doon sa time ni Noah
ay nag-spark yung hope. Yung hope para sa katauhan. But this is just a shadow. Tanda po natin, Noah was just a shadow of what is to come. Si Noe po ay isa lamang pong parabulo sa totoong tunay na pag-asa o tunay na liwanag, the true hope. At sino po ba yun? In the New Testament, wala akong iba kundi ang Panginoon Jesus. Alam po natin that in the book of Revelation, wala sino man na makapag-open ng seal. Walang karapat-dapat. Pero merong isa na natatangi who overcame. Who overcame death. Walang iba kundi ating Panginoon Jesus na sa pamamagitan po niya, nagkaroon din po ng pag-asa ang sangkatauhan. Upang makaulagpos sa kasalanan, upang matubos mula sa kasalanan ito. Amen? Noah was just a shadow of what was to come. And Noah, tinan po natin sa Old Testament po, hindi po ito kwento ni Noah. Hindi po ito kwento o hindi po si Noah ang bida rito. At tandaan po natin na sa Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, wala pong ibang bida dito, ang main character po dito, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So tuwing magbabasa po tayo sa lahat ng mga aklat dito, kailangan makita po natin ang Panginoon Jesus sa bawat aklat. At naroon po siya. Kaya hindi po nakatuon ang ating pananampalataya kay Noah, kay Moses, kundi nakatuon po, we are fixing our eyes on Jesus because dahil siya po ang author of the Bible, siya rin po ang main character of the Bible. Maging sa mga propeta, mga lakilang propeta, maging sa buhay ni Moises, walang iba po dahil dapat makita kundi ang Panginoon Jesus. Si Noah, kagaya nga po ng Panginoon Jesus in the Old Testament, okay? He was the one na nakakitaan ng Diyos o siya rin po yung nagtagumpay na magkaroon ng pananampalataya and then sa kanya po ipinagkatiwala to build the ark. Gawin para yung arko ay kanyang gawin. Kung si Noe ay siya yung shadow of what is to come ng Panginoon Jesus, ang arko naman po na ginawa o pinagawa kay Noe ay walang iba sa New Testament ay yun din po ang ginawa o binild ng ating Panginoon Jesus ay ang church. Ang church po, ang arko na ginawa o binild po ng ating Panginoon Jesus. Sabi po sa Mateo, according sa sina-confession ni Pedro, di po ba, nang sabi ni Pedro na tinanong ng Panginoon Jesus, sino daw ako? Sabi nila. Sabi ng iba, siya ay propeta, pero sabi ni Pedro, tinanong siya, kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sabi po ng ating Panginoon sa kanya, I tell you that you are Peter, and upon this rock, I will build my church. And the gates of Hades cannot overcome. So, kung kukumpara po natin in the times of Noah, nasaan po tayo ngayon? Those who are going inside the church, yung patuloy po na binibuild ngayon ay ang church na ating Panginoon Jesus. Ito po yung arko na sino man na mag-confess o na magkaroon ng pananampalataya na katulad ng confession ni Pedro, he is the one who is entering also the ark. Sila yung mga kasama na hindi lamang makakapasok sa arko, kundi kasama na bumubuo doon sa arko. We are also still partaking in building this church and this ark. Andun po tayo sa proseso yun ngayon. At alam po natin, in the times of Noah, marami rin pong mga hayop, hindi lamang po yung mga tao, even the mga iba't ibang klase ng hayop, lahat po ng klase ng hayop, lumilipad, gumagapang, ay pinapasok po
hinayaan ng Diyos o inalaw ng Diyos, ikinuman ng Diyos kay Noah na papasukin din ang mga hayop na yon. Para sila rin ay mag-reproduce. Pero kung titignan po natin ito sa ating panahon ng pananampalataya, who are those animals, even yung gumagapang, ayon po sa panaginip ni Pedro, hindi ho ba? They are also the Gentiles who are going to partake na makapasok din po sa arko. Nung pinakita po kay Pedro ang lahat ng mga gumagapang para kainin, hindi po ba nilinis ng Diyos? Ibig sabihin po, ang mga Gentiles, kinakain nila yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos. But even them, the Gentiles, He gave, ipinahayag din po sa mga hintil ang kagandahang loob ng Diyos upang tanggapin din po nila ang kaligtasan. So marami pong pagkakahalintulad ang bagay ito. At kung titignan po natin, yung kagandahang loob ng Diyos sa mga hayop na to, hindi naman po nag-build. Hindi naman ang mga hayop po na to ay hindi naman sila naghihirap para makapasok sa arko, ngunit kinahabagan po sila ng Diyos. Si Noe, hindi naman po niya pinagtrabaho si Noe para ipunin lang lahat ng mga yun, ipunin sa isa-isa o dala-dalawa na kanyang ilagay sa barko. Kunit, anong nangyari po? Ang Diyos po, ang mismong nag-command sa kanila upang pumasok o pumunta roon sa may arko. Kaya sa panahon din po natin, kung titignan po natin, kung ano dapat natin pagtingnan sa pag-i-invite sa church, hindi naman sa ibig sabihin hindi natin mag-i-invite, pero yung hindi natin pwedeng pilitin ang mga sasinuan na manatili. Dahil kung hindi nga po sila tinatawag ng Diyos, ay hindi po sila makakapanatili. Hindi po sila makakapakinig. Hindi po sila dito makakadako. Dahil sinabi nga po sa aklat ng John 6:44, no one can come to me unless the Father has enabled him. Hindi lang sa mga Gentiles, maging sa lahat, even to the elite, hindi po tayo makakapasok sa arko. Dahil kung hindi po natin makikilala ang una-una ang Panginoong Jesus, no one can enter this church, and wala rin po makakakilala sa ating Panginoong Jesus, wala rin makakapasok sa iglesia, sa kanyang iglesia, kung hindi ito loobin ng Ama na palapitin sa Panginoong Jesus. Ito po ay according to the word of our Lord Jesus Christ. At dumating nga po in the New Testament now, in the Old Testament, ang lahat po ng ito ay shadow. But in the New Testament, even sa time po ni Moises, sa Deuteronomy 18:15-19, alam po natin na si Moises din, ay siya rin po ang Panginoong Jesus doon na nag-lead sa mga Israelites. And then, in Deuteronomy 18:15-19, ano pong sabi ni Moises? He will raise sabi niya, 18. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own brothers. You must listen to him. So doon pa lamang po, bago pa ang kamatayan ni Moses, inihayag na po niya sa mga Israelita na God will raise from among you a prophet like me. At siya ang inyong pakikinggan. Bakit? Ano nga bang sabi nila? For this is what you ask of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly when you said, let us not hear the voice of the Lord our God nor see this great fire anymore, or we will die. Kaya anong ginawa po ng Diyos ay nag-raise po siya ng
prophet katulad nga po ni Moises. Dahil takot na takot sila na yung anghel na bumababa sa kanila ay, of course, dahil siya ay anghel, takot sila sa trembling sa kanyang tinig, sa apoy na appearance po niya. Fire. Paano nga naman sila makakalapit upang kumausap? Kaya takot na takot sila. Kaya ano sabi nila, ikaw na lamang, Moises, ang kumausap. Nung una, gustong-gusto nila na sila naman na bakit ikaw lang kinakausap ng Diyos? Okay, yun una ng reklamo, napaka-reklamador talaga ng mga Israelita. Ngayon, nung pinayagan ng Panginoon na sila ay kausapin, na magpakita, bumaba sa kanila ang Panginoon, sila rin ay sobrang natakot at nanginig. At nung sumunod, ayaw na nila. Sabi pa nila, sige na Moises, ikaw na lamang ang kumausap, huwag na kami. Takot na takot. Dahil sabi na, mamamatay kami sa takot. Grabe. Maging si Moises mismo ang sinabi niya, nanginginig ako sa takot. Okay? Kaya nga po, nang dumating dito ang Panginoong Hesus, ay saan po siya isinilang? Hindi mo akalain, no? Hindi siya dumating dito bilang isang majestic na prinsipe o sinilang sa palasyo. Doon siya isinilang sa sabsaban. Nakasama siya maging ng pinaka-aba na tao sa daigdig. Dahil ang isang prinsipe na isisilang sa palasyo, hindi po niya maiintindihan o maaaring hindi po niya kayang abutin yung mga nasa lower. Hindi maiintindihan yung mga nasa pinakamahirap na sitwasyon. Ngunit ang ating Panginoon Hesus, mula sa pinakamahirap na tao hanggang sa kinikilalang dakila sa mundong ito ay nakasalamuhan niya o kanyang naintindihan yung gawin na kanyang pamumuhay. Kaya nga ang Panginoong Hesus po natin, kaya bakit siya yung naging mediator ng Diyos at ng tao, at namuhay siya ng ayon din kung paano nga po ang tao ay tinukso o nagtatukso sa maging sa mga katawang lupa. Namuhay ang Panginoon Hesus ng kagaya po natin at tatukso. Ibig sabihin, naintindihan po ng Panginoon Hesus lahat ng klase ng paghihirap ng tao, mahirap man, mayaman man, o nasa tungkulin man, nasa posisyon man, nasa palasyo man. Naintindihan po iyon ng nating Panginoon Hesus. Bakit? Nakasalamuhan niya. Sino? Yung pinakamahirap, maging sila Poncio Pilato, si Herodes, na hari, di ba? Ang lahat ng yon ay naintindihan nila ang mga bagay patungkol sa mga ito. At alam po niya, umpisa pa lang alam po niya na niya yun, hindi naman sa sinasabi ko na doon parang naintindihan. Alam na po niya yun, ngunit din siya mismo dinanas niya kung ano ang dinanas ng mga sangkatauhan when it comes to suffering. Now, because of this suffering, dahil sa pagtitiis na yun ng Panginoon Hesus, dahil sa maginawa na sa kabila ng lahat ng yun, ay pinanatili ng Panginoon Hesus ang kanyang pananampalataya o ang kanyang pagiging matuwid. Kaya naman, sa kanya ibinigay ang pinakamataas na pangalan. Kaya naman siya yung karapat-dapat na magligtas ng sangkatauhan kasi siya ay hindi po nagkasala. Sa buhay po ni Noe, through the faith, sabi niya, through the effort of one man, Noah and his family, ay nagkaroon po ng kaligtasan. Now, through the effort of our Lord Jesus Christ, grace has been given to us. Hindi po tayo ang naghirap para tayo ay mabigyan ng kaligtasan. Wala po tayong ginawa. Ang Panginoong Hesus po ang naghirap para tayo bigyan ng tumanggap ng kaligtasan. So, kung titignan po natin the similarities between Noah and Jesus, ay nandun nga po
may isang tao na naghirap para sa atin. At ang kailangan na lang natin gawin ay sampalatayanan ang bagay na ito, ang ginawa ng Panginoon ito. So the effort of Noah, the ark was built. And through the effort of our Lord Jesus Christ, His church was built and has been built hanggang sa ngayon. At anyone who enters this ark or this church sa kanyang iglesia ay maliligtas. Kaya nga po, totoo na sinasabi ng Biblia na tanging ang iglesia ni Kristo o ang iglesia ng Panginoon Jesus lamang ang maliligtas. But the requirements, sasabihin ko na, paano po tayo makakapasok sa iglesia ng ating Panginoon Jesus o sa iglesia in the Church of Christ, ang requirements, sabi ng Panginoon Jesus, you need to be born again. No one can enter the kingdom of heaven unless you are born again. The church, sabi ko nga po, the church is the embassy of the kingdom of heaven. Therefore, if you want to enter in the kingdom of heaven or even in His embassy, kailangan po maborn again ka. Yan po sinasabi sa John chapter 4. You need to be born again. John chapter 3. Nakausap po niya si ano to? John chapter 3. Nicodemus. Kausap po niya si Nicodemus. Ang sabi po niya, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and water and spirit. Sa 3:3, sabi po niya, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Pag sinabi po natin born again, hindi na ibig sabihin ito, born again tayo sa pangalan. O yung tinatawag lang na born again, dahil sabi natin, yung church na yan na pinapasukan ko, born again yan, kaya maliligtas ako. Ang pagiging born again po ay hindi po, wala po sa church yan. Nandyan po yan sa pagtanggap ng katotohanan. Kung paano po natin isinasabuhay ng ang katwiran Diyos, ang salita ng Diyos, ng buong katapatan at buong pagsusumigasi. Yun po ang tinitingnan ng Diyos. Hindi po dahil kabilang tayo sa isang organisasyon na tinatawag na born again church, ay born again. Hindi po, kaya ang sinabi ko nakaraan, hindi po lahat ng kumakain sa Chinese restaurant ay mga Chinese. Hindi rin po lahat ng pumapasok sa church, sa born again church, ay talagang born again. Hindi po lahat ng pumapasok sa Christian church ay Christian. Merong mga totoo na mga Christian, may mga totoong born again, may mga totoo nga po na lingkod ng Panginoon Jesus o disipulo ng ating Panginoon Jesus. At merong mga peke. And God is the one who's looking for it. At sabi nga po natin, even as kaya po natin itong makilala ayon sa bunga ng Espiritu. Dahil sa lahat po ng mga tumanggap o tumatanggap ng magandang loob ng Diyos ay binibigyan sila ng pagkakataon na tanggapin ang banal na Espiritu. At kapag tinanggap po natin ang banal na Espiritu, nagkakaroon po ito ng bunga. Kaya sabi ng Biblia, makikilala po natin kung sino ang totoo at sino ang hindi sa pamamagitan ng kanilang bunga. Ang tanong, namumunga na ba sa atin ang ating tinanggap na pananampalataya? Totoo bang namumunga na? We have received salvation by grace. Hindi po natin ito pinaghirapan. Wala po tayong pwedeng pagmalaki sa harapan po ng Diyos na dahil sa pagtitiis natin na paghihirap, dahil ba naghihirap tayo at nagtitiis sa paghihirap at tayo nagpapakasumigasig pa rin sa paggawa ng mabubuti, hindi ibig sabihin nito ay maliligtas tayo. Maliligtas tayo ayon
sa pananampalataya sa ginawa po natin sa Panginoon Jesus. Ang kaligtasan po, ay ito po ay isang covenant. Okay? Sabi po sa Genesis 6:18. Pakibasa nga po. Kung papaano ipinangako kay Noe. Let us go to Noe. Okay? Ito po yung in-establish ng Diyos sa kanya. But I will establish my covenant with you. Sabi po kay Noe. Okay? Sabi po niya, una, I will establish my covenant. Okay? After na-establish yung covenant, sabi niya, and you will enter. Naka-futuristic. And you will enter the ark. And your sons and your wife and your sons and your wives with you. Next. And you are to bring to the ark of the living. And everywhere. You will enter the ark. Ibig sabihin po, you will be saved. Pag pumasok ka, okay, i-establish ko yung covenant sa'yo, and then, papasok ka. Ito yung pangako, okay, ng ating Diyos o ng Panginoon kay Noe. And you will enter the ark. Yun nga. Kayo na pinangako, you and your sons, okay, and your wife and your sons' wives. Sino po yan? Sa lahat po ng kanyang, o sa lahat ng kanyang mga family members. At alam po natin sino po yung family members sa ating church. Siya sabi ng Panginoong Jesus, sa kinanta natin, salamat sa mga magulang ko, salamat sa mga kapatid ko, salamat sa mga kaibigan ko. Sino po ba yung ating magulang? Sino po ba yung ating mga kapatid? Sila na tumutupad, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Therefore, who is our family? Sa lahat po ng tutupad din o tatanggap din sa katotohanan at tutupad sa kalooban ng Diyos. Katulad ng ginagawa po natin, they are our family. They are our mother, our brother, our sisters, our friends in Christ. So sila ang mga makakasama sa pagpasok doon sa arko. Ngayon, but this promise, after na-establish po yung covenant, this promise is still naka-futuristic pa. Bakit? Dahil alam po natin na sa pagpasok nila sa arko ay marami rin pong tinawag pero marami ang tumanggi. Kaya ilan lamang naligtas? 8. Noah and his family received the covenant. Sabi niya, tingnan din po natin in a way that Jesus Christ established the covenant. Sabi po niya sa 1 Corinthians 11:25, okay, the new covenant. Noah and his family. Okay? Sa 1 Corinthians 11:25. Sabi po niya, in the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Merong, sabi niya, new covenant in my blood. Because of the blood shedding of our Lord Jesus Christ, dahil sa pagbububo ng kanyang dugo, ang dugong ito, kaya nga sabi natin, ang dugong ito ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ito yung dugo na siyang ibinubo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And ito po yung katulad po ng binigay ng covenant kay Noe na ating sasampalatayanan. Pero, bagamat ibinigay sa atin yung covenant na to, ano po ba yung inutos kay Noe? After po na ibinigay yung covenant, sabi niya, build the ark.
you need to build the ark. Though may promise na ron, but of course, they have to build the ark. God commanded. In the same way, ang Panginoon Jesus po, He established our covenant with us. Pero ano po ba yung kanyang utos? Sabi niya kay Pedro, upon this rock, I will build my church. And not only that, hindi lamang po yun. Ano pa yung gagawin natin to continue to build the ark? Hindi pa po tapos na i-build yung ark na to, yung church na to. Bakit? Hanggang sa kasalukuyan. In Matthew 28, verse 18 to 20. Ano po ba yung command ng ating Panginoon Jesus? Okay, let us read. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Okay? Now, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay? Sabi pa niya, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very ends of the earth. Okay? Teaching them to obey everything I have commanded you. Ano ba yung mga command niya? In Mark 16. Okay? Anong inutos niya sa Mark 16? 15. Simulan po natin sa 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, okay, and He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Okay, preach. Next, ano sabi niya? Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Okay? Ano yung inutos niya sumunod? And these signs will accompany those who will believe in my name. Okay? These signs. They will drive out demons. They will speak in new tongues. Diba? They will pick up snakes in their hands, with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. So, in preaching, sa pagpapahayag po natin ng magandang balita, hindi lamang po basta nagpahayag tayo. Kung totoo ang ating mga pahayag, sabi nga po niya, ay may kaakibat tayong mga tanda at kababalaghan. At yun nga po, sabi niya sa kanyang pangalan, we can drive out demons, makapagpalayas tayo ng demonyo. Yung ipapanalangin natin, we will lay our hands on the sick and they will get well. Kasama po yan sa gawain na iniuutos po sa atin ng Panginoong Hesus. Hindi po natin ginagawa ang mga bagay na to para sabihin na i-secure o hindi para sabihin na tayo ay we are earning our salvation. Tinanggap na po natin yung salvation. Tinanggap na po natin yung covenant and this commands and continue sa pagtuloy po na pagtupad o pagsunod sa utos ng Panginoon Jesus. Ano pong ginagawa natin? We keep on mini-maintain natin na mapanatili sa atin yung pangako ng Diyos na hindi mawala sa ating mga kamay. Dahil may chance pa rin po na ang kaligtasan po natin ay pwede pa rin mawala. Hindi po totoo yung itinuturo ng mga malalaking iglesia na sikat pa sila nagtuturo na once saved, you are always saved. Isa po itong malaking panlilinlang. Bakit? Kapag yun na lang ang tinuro mo, ay ligtas na ako, tumanggap na ako sa Panginoon Jesus. So, anong gagawin mo?
Pwede na akong umuwi. Pwede doon na lang ako sa bahay, magpaka-comfort sa aking bahay, basta wag na lang akong gagawa ng mga bagay na ikagagalit ng Diyos. So, ano mangyayari? They will become lazy in doing the work of God. At alam po natin, ayaw ng Diyos ang tamad. Tama po ba? Nakalagay po sa Biblia, huwag pakainin ng tamad. Ano pa? Kapag ganun na lamang ang ating tuturo na once saved, you are saved. Once saved, you are saved, always saved. Kahit na yung iba, matatakot na sila mapahayag sa iba dahil alam nila na kapag nagpahayag kasi ako, uusigin ako. Tama? Kapag nagpahayag ako, ang hirap. Ang dami mong makakaaway, dami mong makakatalo, ang hirap, mapasakitan ng kalooban. Diba? Ano mangyayari? Matatakot sila. They will become coward. At sabi nga po, no one can enter the kingdom of heaven. No coward, walang duwag na makakapasok sa karya ng Diyos. Binigyan po tayo ng pagkataon. No? In this present time, we are still in the process of building the church. Okay? After receiving the covenant. Kaya hindi pa po tapos yung trabaho natin. Sabi nga po, okay, sa Matthew 28, 18 to 20. Sa Hebrews 2, Hebrews 2, 5, 8. Okay? Tingnan po natin ang sinasabi dito. Bakit continuous pa rin yung ating pag-obey o pagsunod sa ating Diyos, sa utos ng Panginoon Jesus? Sabi niya, it is not to angels that He has subject the whole world to come about, which we are speaking of. Next. But there is a place where someone has testified, what is the man that you are so mindful of him, and the Son of Man that you care for him. 7. And you made him a little lower than the angels. You crowned with him with glory and honor. 8. And put everything under his feet. Okay? In putting everything under him, God left nothing that is not subject to him. Yet, at present, we do not see everything subject to him yet. Sa pagkasalukuyan, hindi pa po natin, nakikita na po ba natin na sa mundo nito, nakasubject na po ba lahat sa ating Panginoon Jesus or under na ba? Hindi pa. Kasi nandyan pa po ang diablo, nandyan pa ang mga kaaway po nating spiritual, na patuloy pa ng gugulo at siyempre kumikilos para bumuo ng kanyang army na sumasalungat sa kalooban na ating Panginoon Jesus, sa utos na ating Panginoon Jesus. Sumasalungat at kumakalaban sa kaharian ng ating Panginoon Jesus. That's why we are still in the process of keeping and building our church. At hindi nga ba, nariyan pa ang diablo na patuloy na nagwawasak. You see, ilang churches na po ang mga nakukurap. At lumalayo na sila sa katotohanan. Even mega churches, malaking churches pa, sila pa yung kadalasang nakukurap. Why? The devil is targeting them. Siyempre, mas marami siya yung target nila. Mas marami sila, mas mabilis sila makakahikayat. Kaya nga hindi pa lahat nakasubject kasi kasama pa natin ang diablo dito at patuloy pa ng gugulo. Ibig sabihin, we are not yet saved from the lake of fire. Of course, we were saved from original sin. But at present time, the devil is here. Yung diablo ay patuloy pa ng gugulo dito. At ano ang pangako sa atin? Of course, nandun tayo sa continuous na nagre-rely sa ating Panginoon Jesus upang maingatan tayo sa gawa ng diablo. Ay, ano ba ang gagawin ng diablo sa atin? Of course, he will make us fall
through temptations. Hindi naman, alam mo kasi, ang tao, akala nila, kapag yung physical na laban sa katwiran, alam nila, digmaan agad yun. But they don't know, lingid sa kailaman ng mga tao kung paano kumikilos ang dyablo, hindi doon kumikilos ang tao para ibagsak ang sangkatauhan, but through temptations. Kung ano yung kinahumalingan ng mga tao, doon siya umaatake. Doon niya ibabagsak ang mga tao. Kaya nga, dapat tayo mag-ingat. Dahil kung hindi tayo nakapagtagumpay from the temptation, ano mangyayari? Sa tingin mo, maliligtas tayo in the lake of fire? Naitapon na ba ang sangkatauhan in the lake of fire? Naitapon na ba ang dyablo sa lake of fire? Hindi pa. That is still future na mangyayari. So, hindi pa ganap yung ating kaligtasan. That's why we keep on working. Ano pang sabi? If we deliberately keep on sinning after we receive grace, maliligtas na raw tayo? Okay, tinanggap natin yung grace. Pero sabi nito, if you keep sinning after you receive grace, hindi ka maliligtas. Sa 1 Corinthians 15:24. Basahin po natin. 1 Corinthians 15:24. Then the end will come when He hands over the kingdom to God and the Father, after He has destroyed all dominions, authority, and power. Sabi po niya dito, then the end will come when He hands over the kingdom to God, the Father. So, hihintayin pa, isa-subject pa ang lahat under the authority of our Lord Jesus Christ, under His kingdom. Pagkatapos, kung lahat na ay naka-under na sa ating Panginoon Jesus, sabi niya, i-hand over niya the kingdom to the Father. And we know that Jesus is right now still reigning in heaven at hinihintay pa niya na ma-subject lahat sa Kanya. Though He is already a king, though He already has the authority, pero hindi pa tapos sabi at the present time, hindi pa natin nakikita na nakasubject na lahat sa Kanya. And then the end will come, parang doon. And then, kung hindi po tayo makapagtiis, okay, we receive the grace, sabi po niya, if we deliberately keep on sinning after we receive the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. Okay, sabi niya, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. So, sabi nila iba, oo, tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Totoo nung una. Pero nga, dahil sa kanyang kagandahang loob, nanalig tayo sa kanya, wala tayong ginawa. Without our effort, hindi tayo nag-effort para tanggapin ang kaligtasan ito. So, hindi tayo naghirap, tumanggap tayo. But then, if we deliberately, kung patuloy pa rin po tayo magkakasala, gagawin yung ating mga maling gawin natin, sabi, maaaring mawala sa atin yung salvation. No more, sabi niya. Only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Enemies. Yun ang kahihinatnan. Paano natin masasabi na once saved is always saved? Tanungin ko nga po kayo. Sa isang lingkod ng Diyos na tumanggap ng kagandahang loob niya, naranasan ang mga tanda-timala, naranasan ang kagalingan, naranasan ang pagpapatawad ng Diyos, pagkatapos, nag-commit siya ng suicide by the end of his life. Sa tingin po, ano po ba ang tawag dyan? Hindi ba yan deliberately sinning? It's a deliberate sinning. Katulad ng ginawa ni Judas. Tinanggap po niya, nakilala niya ang Panginoong Jesus, tinanggap niya ang katotohanan, but, anong ginawa niya? He deliberately sinned when he took his own life.
deliberate. Kaya paano po natin masasabi that once saved is always saved? Hindi ho ba nangyayari ang mga bagay na to in the present time? Of course, it is happening. Now, we have things to do. After we receive grace, we have things to do. Hindi lang basta tumanggap tayo ng kagandahan loob ng Diyos ay matatapos po doon. Na tayo magkahayahay, na tayo ay magpapakaduwag na. Okay? Let us go back to our main text, Matthew 25:14-30. Kaya nga po, ano po bang ibig sabihin nito? Ano ba ang tinanggap natin na kagandahang loob ng Diyos? Ito po ay katulad po ng talent na binigay sa atin. Again, it will be like a man who's going to a journey, okay, who called his servants and entrusted his property to them. Next. Okay. To the one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then went on to his journey. Okay? So, Tagalog. Kumilos agad at tumanggap ng 5,000 sa laping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 sa laping ginto. Next. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 sa laping ginto ay kumita pa ng 2,000 sa laping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 sa laping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Sino po tayo dito? Paano po ba tayo naiahalin tulad sa isang tao na tumanggap na 1,000 at humukay lamang sa lupa? Mga kapatid, in a way, tinanggap po natin ang kagandahang loob ng Diyos. Binuksan yung kagandahang loob po ng Diyos na binuksan ang ating pangunawa na makilala ang katotohanan at makita kung paano tayo makakapasok sa karya ng Diyos. And that is already God's grace. And that is, sabi niya, tinuturo na sa atin kung paano maliligtas. That is God's grace. Binagkaloob sa atin. Pero kung atin lang sasarilinin ito na hindi po natin ihahayag sa iba, kung atin lang sasarilinin ito na hindi rin po tayo gagawa ng effort para naman maipahayag sa iba o magawa yung ginawa ng Panginoon Yesus sa atin, para sa atin, at gawin din natin ito para sa iba, then, hindi ba natutulad tayo sa isang taong ito na ibinigyan ng talento pero ang ginagawa? Dahil natatakot tayo, ay tayo na lamang, kikim-kimin na lang natin. Paano ba yung tayo minsan natatakot? Minsan natatakot tayo na ipahayag sa ibang sa isang taong ito. Bakit? Dahil iniisip natin, ay, baka kung ano pang sasabihin niya. Diba? Baka mapasaktan ko ang damdamin niya, baka ganun din kung anong isipin niya sa akin. In a way, ganun po yung naging kalagayan ng taong ito. Bakit na lang niya ibinaon? Because he does not like suffering. Ayaw niyang pagtiisan ang ugali ng mga tao na kanyang mga kasalamuha. Ayaw niya na mag-sakripisyo. Kaya itinago na lang niya. Kaya anong sasabihin sa kanya? You wicked. You wicked servant. Gusto po ba natin masabihan na gano'n? Kaya, ano ba yung ating pananampalataya? God is not asking us ng amount ng profit o yung tubo o yung bunga na malaki, expectation. Pero ayon sa ating kakayahang ibinigay ng Diyos, then doon po niya tayo nitingnan kung ano ba yung bubunga. Gaya nga po ng preaching kagabi sa Romans chapter 2, verse 12, verse 3-8. Ano po ba yung sabi doon? Na kakayahan na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Romans 3-8, 12:3-8. Sabi po rito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Of course, hindi natin sinasabi na huwag na natin pahalaga ng ating sarili.
Pero sabi niya, pahalagahan mo pa rin. Pero huwag yung higit sa nararapat. Ano ba yung sinasabi higit sa nararapat? Minsan, sobra-sobra yung pagpahalaga natin sa ating sarili at hindi natin iniisip yung iba. Pagiging makasarili ngayon. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Okay, ano ba yun? Sukat ng pananampalataya. Kaya hindi natin sinasabi na tayo lang yung tama sa iglesyang ito. Pero bakit tayo nananatili sa ganitong gawin ng pananampalataya, sa ganitong way ng practice sa pananampalataya ito? Kasi nga, bakit hinuhubog natin ang bawat isa na maging mapagbasa ng Biblia, maging mapanalanginin? Of course, depende nga sa iyo. Gaano mo gusto o gaano kadami sa pangako ng Diyos ang gusto mong maranasan? How much faith you want to experience? Okay, if they want small kind of faith, let them be. Kanya ang gusto nila. Pero dito sa iglesia nito, we are encouraging that everyone maranasan natin yung mas higit pa. Ano? Dahil sa ganda, next one, number 4. Next. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Sabi niya dito. Gayon din naman kahit tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Okay. Sabi niya dito. Next. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kaya talent. After we receive grace, we are given talents. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Next. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Okay? Next. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ayon ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak, idagdag mo dyan, at ng may pananampalataya. Amen? Hindi po hinahanapan ang bawat isa sa iglesia ito na maging katulad ng si ganito. No? Hindi po pantay-pantay binigay sa atin na kaloob. Iba-iba. So ayon sa ibinigay po natin, isipin po natin, subukan po natin hilingin sa Diyos, panalangin sa Diyos na maipakita sa atin ano ba yung kaloob sa atin ng Diyos na maaari natin magamit o the talent na binigay sa atin na magagamit natin para mamunga at tumubo at hindi lang sa atin manatili na naka-stop. Hindi pa po tapos yung pag-build natin sa church. Remember, tanda po natin na hanggang ngayon, ang banal na espiritu po ay kasalukuyan pa rin tumatrabaho. Kaya bakit din po tayo nagsusubigasig na magbasa, manalangin, upang sa ganoon makipagtrabaho tayo sa banal na espiritu. And according sa pananampalataya na nais natin makamit, if we drive out demons, kung meron sa isa sa atin na kayang bumuhay ng patay, why not? Hindi po natin niya pinipigilan sa inyo. Sino na nakaranas dito nagpalayas ng demonyo? Amen. Amen. Sino na nakaranas na ipatong yung kamay sa may sakit at sila'y gumaling, o ipanalangin yung may sakit at gumaling? Amen. Sino na nakaranas na magpahayag? At sino nakaranas na bumuhay ng patay? Wala pa. Kaya according. Buhay na patay. Pero binuhay na patay na kaluluwa. Meron. Pero yung physical, though sa ibang church, alam po natin, it's possible, wala pong imposible. But we pray na tayo rin, maranasan din nawa natin ang bagay na to para sa kagalakan po natin. Ano mo? Hindi para ipagyabang, kundi, kumbaga, maging kagalakan po natin sa iglesia. Na patuloy na naranasan. The working of the Holy Spirit is still active. Kaya, yung pakipagtrabaho po natin sa building the church is still continuous.
Amen? Kaya hindi po tayo yung pagsusumikap natin, pagtitiis natin, pagtsatsaga, mga effort natin, hindi ibig sabihin nito na ginagawa natin ito for our salvation. We are continuously building the ark, na hanggang sa darating ang panahon na isasara ng Diyos yung arko. Ano po ba yun? Darating ang panahon, titigil na ang working of the Holy Spirit. And that's the time, isasara na ang arko. And right now, the Holy Spirit is still working. In Matthew 24, 9 to 14. Ano? Ang isa pa dito sabi, sino ang maliligtas? Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Next. At that time, many will turn away from the faith. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. So, marami ang magpapanggap ng propeta at ililigaw ang mga tao. Kaya bakit napakahalaga na tayo ay magsaliksik ng katotohanan? At yan po ay patuloy natin tinuturo dito. Hindi namin kayo sinasabihan lang na maniwala lang basta-basta sa sinasabi namin. Ipinapakita po namin sa inyo yung ebidensya. Tinuturuan namin kayo na umunawa, magbasa. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Marami ang tumanggap na kagandahang loob ng Diyos, pero pagdating ng panahon, sila ay manlalamig. Okay? Next, 13. Ngunit, ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. And I will be with you to the end of the earth. Ngunit, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang lahat ng bansa ay makarinig dito, at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Okay? Ngunit, ang mananatili hanggang katapusan ang maliligtas. Anong sabi doon? Marami daw ang manlalamig. Paano yung mga manlalamig na hindi makakapagtiis hanggang sa huli? Sa tingin mo, sinabi ba rito na kasama pa sila sa maliligtas? Hindi. Sino yung mananatili pa rin hanggang sa huli, sila lamang ang maliligtas. Kaya nga po, in this talent na binigay po sa atin, sa ating title, Put His Grace to Work. Bakit napakahalaga na yung kagandahang loob ng Diyos ay binigay sa atin ay ipaglingkod natin o itrabaho natin upang sa gayon hindi man lamig yung ating pananampalataya, patuloy na maging masigasig tayo, maging gising tayo sa pananampalataya. Dahil kapag tayo natulog, baka mamaya hindi natin alam, darating na pala ang Panginoon Jesus. Ano ibig sabihin ng tulog? Mamaya, nung naging relax na tayo, hindi tayo pwedeng maging relax lang. Kailangan patuloy tayong maging sumigasig, patuloy maging gising yung ating pagtatrabaho sa Panginoon Jesus upang hindi tayo abutan ng Panginoon Jesus na walang ginagawa. Kasi, ang ibig sabihin nun, nanlalamig. Tingnan mo, paano ba nanlalamig ang isang tao? Kapag hindi ka na aktibo, you're not on fire, hindi ka na mainit. Okay? Kapag ang isang taong nandiyan lang nakahiga, talagang, alam mo yun, manlalamig talaga yan. Kasi yung katawan niya, hindi na mag-exert ng effort, hindi nagbe-burn yung calories. Same thing sa pananampalataya. Kapag hindi po tayo kumikilos sa ating buhay pananampalataya, then, sabi nga, marami ang manlalamig. Kaya nga, bakit napakahalaga na makipagtrabaho tayo sa banal na Espiritu? Dahil the Holy Spirit is willing, but the body is weak. The Spirit is willing to work with us. That's why we must train our body to work with the Holy Spirit. Upang sa ganun, the Holy Spirit will continuously make the fire alive on us.
Patuloy na maging na ang banal na Espiritu magpapaalala sa atin nung pag-ibig natin, nung init natin sa pananampalataya. Hallelujah? Kaya nga po, tayo manalangin. Put His grace to work. Do not believe. So once saved is always saved. Yan ang isa sa pinakamalaking panininlang ng diablo to corrupt the church. Amen? So let us pray. Sama-sama po natin na ipagpasalamat ang mga salita ng Diyos na nahayag sa atin sa pagkakataon ito. At ganoon din, hilingin natin sa Diyos na patuloy tayo na iparanas sa atin ang banal na Espiritu na patuloy na ibigay sa atin pagkalakan at init sa pananampalataya na tayo ay patuloy na makapagtrabaho sa banal na Espiritu upang hindi manlamig ang ating mga pananampalataya. Let's shout the name Jesus 3 times. Let's pray. Jesus! Jesus! Jesus, Ama namin Diyos, dakila sa lahat, patuloy ka namin naman na dakila, pinupuri at sinasamba, sapagkat Ikaw ang Diyos nagkakaloob ng lahat ng mga bagay, at ganoon din Ikaw ang Diyos na patuloy na nagdadako o nag-guide sa amin upang kami nga po ay makapagpatuloy, patuloy na tahakin ang landas ng iyong katwiran. Ikaw, Ama, ang nagbubukas at naglalapit sa amin patungo sa landas o sa paanan ng iyong anak, ng Panginoong Hesus, upang kami nga po ay tunay na mapangalagaan niya sa pamagitan ng kanyang mga salita na patuloy namin tinatanggap. Ang mahubugin mo na ang bawat isa sa iglesyang ito ay manatiling sa pananampalataya, manatiling gising sa pananampalataya, manatiling aktibo at nagnanais na kamtin o gawin ang katotohanan at ganun din sumunod sa iyong kalooban na kung ano man ang utos mo na hindi pa namin nagagawa, ipagtulong mo nga po na ipaunawa sa amin ito, ipaalam pa sa ganoon, mabago namin ang mga maling gawin namin. Tulungan mo kami, Ama, na patuloy na hanggang sa uli, maging mag-init sa pananampalataya at maging mapagmatsyag kami sa mga gawa ng diablo, sa mga panunukso ng diablo, from the corruption. Help us, Father God, to always keep on watching over them. Makita namin ang mga bagay na ito upang kami hindi malayo ng landas. Ama, ingatan mo ang bawat isa sa iglesia ito. Nanaway ni isa man ay walang mapahamak o walang malaglag sa pananampalataya, kundi makapagtiis, makapanatili at ganoon din, hubugin mo ng bawat isa sa amin. Tunay na maging kagalakan ang patuloy na paglilingkod, ang patuloy na pakipagtrabaho, hindi dahil sa pagmamalaki namin na kami maniligtas dahil sa aming sariling gawa, kundi bilang pasasalamat, Ama, sa kagandahan loob mo sa amin na maaari naman namin ito masuklian sa iyo sa patuloy na pagbibigay ng luwalhati sa iyo at ganoon din ang patuloy na pagtupad sa kalooban mo, alang-alang din naman po sa aming kaluluwa. Salamat, Ama. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo at yumuko para po sa benediction. Ang kagandahang loob ng ating Panginoon Hesus, ang kanyang kabutihan na hindi nagmamalay ngayon at magpakailanman at sa pamumunan ng banal na Espiritu ay niyahayag kong maranasan ng bawat isa na patuloy nagsusumikap at nagsusumigasip sa pagsunod sa salita ng Diyos sa lahat ng mga tumanggap sa kanyang kagandahang loob at patuloy na nagpapanatili nito ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po ay umawit ng buong pagkalakan sa katugumpayan ng ating gawain.